Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ito na mga kabunyog, mga kababayan. Sa wakas, tagal na itong hinihintay na si Senadora Leila de Lima, dating Senadora Leila de Lima, ngayon ay congresswoman, ay magsampa ng reklamo, kasuhan, yung mga nanggipit sa kanya, yung mga ginamit ang kanilang mga posisyon, kapangyarihan para siya'y gipitin. Malisyosong i-prosecute siya ng kung ano-anong mga gawa-gawang kaso. Yun, nagsampul na ngayon si Leila de Lima. Nag-file na formally ng criminal complaint sa DOJ. Hiniling niya sa DOJ na imbestigahan. Una muna ito, yung 10 prosecutors. Ito yung mga prosecutors ng DOJ na linabag ang double jeopardy. Hindi lang double jeopardy, triple jeopardy pa. Na-acquit na si Leila, nag-appeal pa. Tapos nung nag-appeal, muli dinesisyon na naman ng Regional Trial Court, nag-appeal pa rin. Buti na lang nakialam na si SOJ Boying Rimulya. Sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, itigil na yan. Yun, saka lang sumunod yung mga prosecutors na yon. Pero tama yan, kinasuhan na sila ni Leila de Lima ngayon. Ito mga kabunyog, puntuhan natin itong bagay na to. Alam naman natin ang nangyari kay dating senadora, ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Marami, grabe ang panggigipit na ginawa sa kanya, yung mga gawa-gawang kaso, yung mga paggamit ng mga testigo na tinakot, sinuhulan, lahat lumitaw na yan, lahat lumitaw yan. Kamamatay nga lang si dating Bucor Director Ragosin. Pero bago namatay yun, na konsensya, nagsorry kay Leila de Lima. Pero nung nakaraang linggo, namatay. Pero at least bago siya namatay, napatawad siya ni Leila. Mismong sa pagdinig sa RTC noon, lumapit siya kay Leila de Lima at humingi ng sorry. Sabi niya, hindi niya lang kinayanan yung pressure. Ang mga marami yan. Yung mga nagpagamit talaga, tulad ni dating Secretary of Justice Aguirre, Vitaliano Aguirre, yun. Dapat kasuhan din yun. Pero inuna muna ngayon ni Leila de Lima yung mga prosecutors. Ito kasi yung latest na grabing ginawa sa kanya. Yung kaso niya sa Regional Trial Court ng Muntinlupa na na-acquit na siya, na-acquit. Dapat pag na-acquit ka, akusado ka, hindi na pwede mag-appeal. Kasi double jeopardy na yan. Ang accused, once na ma-acquit sa trial court, sa RTC, hindi na pwedeng mag-appeal ang prosecution. Double jeopardy nga ang mababayulate. Mayroon lang ilang exceptions, pero as a general rule, hindi na dapat. Kasi nga, nilitis ka na, dadaan ka na naman sa panibagong paglilitis, parang walang katapusan na yan. Double jeopardy na yan. Pero hindi. Talagang ganun ang ginawa ng mga prosecutors ng DOJ, pati Solgen noon, panahon pa ni Minardo Guevara. Pero hinarap pa rin ni Leila yun. Ngayon yung Court of Appeals naman, nagdesisyon, ibalik uli yan sa RTC. Kumplituhin yung desisyon kasi kulang. Okay, naglabas naman ng desisyon yung RTC judge. Dinagdag kinumpleto niya yung desisyon niya. Okay, di-acquitted na naman si Leila, pangalawang acquittal na. Ngayon, ang ginawa na naman ng mga DOJ prosecutors, nag-file na naman ng MR, motion for reconsideration. Wala, matindi talaga. Doon nagalit na si Leila. Sabi ni Leila, hindi na ito simple. Sobra na ang ginagawa ng mga ito. Hindi na lang double jeopardy, triple jeopardy. Pero mabuti na lang nakialam na si Secretary of Justice Boying Rimulya. Sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, hindi niya alam yung ginawa ng mga DOJ prosecutors. Na bakit pa sila nag-file ng MR samantalang pangalawang acquittal na yan. Anyway, inorderan ni Secretary of Justice Boying Rimulya ang Prosecutor General
na sabihan yung mga prosecutors ng Muntinlupa na wag nang i-withdraw na yung kanilang final. Sumunod naman yung siyempre, susunod yung mga yan. Susunod yan. O withdraw yung kaso, yung MR. Kaya wala na. Wala na. Kaya lang, sabi ni Laila de Lima, kahit withdraw na nila, binawi na nila yung pag-file ng MR, hindi ko pa na to papalampasin. Magre-reklamo na tayo, sasampahan na natin sila ng reklamo. At yun na nga ang ginawa ngayong araw ng abogado ni Laila de Lima. Si Atty. Dino De Leon nag-file na ng letter complaint sa opisina ng DOJ kay Secretary of Justice Boying Rimulya na hinihiling nito na mag-conduct ng probe o investigasyon ang DOJ tungkol dito sa 10 na prosecutors na sa tingin nila ito'y malisyosong prino-prosecute si Laila de Lima. Panggigipit, panghaharas. O, panoorin yung mga kabunyog, mga kababayan. Dante, ano ang detalye nitong inihaing request ni Representative de Lima sa DOJ? Magandang tanghali, Aga. Naghain nga ng letter request sa pamamagitan ng kanyang abogado, si dating senador at ngayon ay Representative Laila de Lima dito sa Department of Justice o DOJ kanina. Ang layo nito ay gusto ng mambabatas na imbestigahan ng DOJ ang ilan nilang mga prosecutor o piskal. Nagugat ito sa pagpapawalang sala ng korte sa Muntinlupa kay de Lima sa kanyang illegal drug trade case. Pero naghain pa ng motion for reconsideration ang panel of prosecutors ng DOJ. Sa paniniwala ng kampo ng mambabatas, ito ay labag sa double jeopardy principle. Ayon sa abogado ng mambabatas na si Atty. Dino De Leon, may grave misconduct at gross ignorance of the law sa panig ng mga piskal ng DOJ. Nagpagamit umano ang mga piskal sa nakaraang administrasyon para sa political persecution o usigin si de Lima. 10 DOJ prosecutors ang inirereklamo at pinaiimbestigahan ng dating mambabatas. Ito yung formal complaint against the prosecutors involved in the political persecution of Laila de Lima for grave misconduct and gross ignorance of the law. No? Ito ay isang letter request for a formal investigation addressed to Secretary Jesus Crispin C. Remulla. Dagdag pa ni Atty. De Leon, umpisa pa lang ito ng kanilang mga hakbang dahil inaasahan na magsasampa pa sila ng mga kaso tulad sa Office of the Ombudsman. Aga, kabilang din sa tinitingnan ng grupo ni de Lima na sampahan ng kaso ay mismong si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II dahil ito umano ang siyang nasa likod, uutak ng pang-uusig sa kanya. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Kaya abangan natin kung anong magiging aksyon ng DOJ dito. Hindi naman talaga dapat palampasin na yon. Pero hindi nga lang dapat yon ang kasuhan ni Laila de Lima. Yung iba pa, hindi lang mga prosecutors ng DOJ. Nabanggit niya naman noon, mayroon siyang dating Secretary of Justice na kakasuhan. Malinaw yun, si Vitaliano Aguirre yun. Si Aguirre yun. Si Aguirre yung nagbaniobra ng mga ng mga testigo, mga ebidensya laban sa kanya, sa gawa-gawang kaso laban sa kanya. Kaya tama lang yan. Itong ginawa ngayon ay simula na yan na mapanagot ang mga ganyan. Kasi hindi dapat nangyayari na yan. Gawa-gawang mga kaso para lang may gipitin na tao. Tama yung ginawa ngayon. Saludo tayo sa ginawa ng kampo ni Laila de Lima. Pero yun na nga, hindi lang dapat itong mga prosecutors ang kasuhan, reklamo. O dapat sampahan din ng kaso sila Aguirre. Sila Aguirre. Actually nga, kahit si Roque. Grabe rin ang ginawa ni Roque sa kanya, kay Laila de Lima. Pero si Aguirre ang doon, pangunahin doon. Kaya dapat masampahan din ng kaso yan. Anyway, ang maganda naman dito, at last, sinampahan na ng reklamo ni Laila de Lima ang mga nanggipit sa kanya. Una na muna ngayon itong mga prosecutors. Okay, yan po ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.
inyo.